ang nakikita ko talagang fitting dito sa ito kasing ginagawa nila dito eh. Later na lang natin gamitin yung gambler's fallacy. Ito lang muna ang tinatawag nating hot hand fallacy. Ano nga ba itong hot hand fallacy? Okay, mainit na kamay na fallacy. Okay, ito ay galing sa experience. Teka lang ha. Okay, pasensya na, may advertisement po tayo dito. So, ano nga ba atong hot hand? I think yung mga fan ng mga basketball dito, alam nila ito. Yung hot hand, di ba? Yung tinatawag nga nila, kapag nagiinit yung kamay, anong mangyayari? Susunod-sunod na raw yung shooting doon. Halimbawa, tumira, idol natin si James Yap. Tumira si James Yap ng 3 points. Shoot. Okay? Tapos tumira ulit siya, shoot din. Tinatawag nito, nagiinit na ang kamay ni James Yap. So, bakit hot hand fallacy? Magkakaroon ito ng fallacy na kung saan iisipin ng tao, be it ng kasama niya ni James Yap mismo at ng mga kalaban niya na every time titira si James Yap ng press or kahit saang posisyon, masushoot yan. Okay? So, bakit nangyari ito? I-define natin muna, basahin muna natin itong definition ng hot hand fallacy. It refers to a belief. Ayan belief. Paniniwala that a certain course of events will continue. Okay? Or magpapatuloy. So yun na nga, pag shoot mo ng isa, shoot mo ng dalawa, nag-init na yung kamay mo, maniniwala ka na susunod-sunod na yan. Hindi ka na mamimiss. Bakit ito mali? Bakit ito naging fallacy? Fallacy kasi every time you shoot the ball, dalawa lang talagang probability. 50-50 talagang probability yan. Masushoot or hindi. 50% ma-shoot, 50% hindi. Okay? So, yan yung fallacy. So, ibig sabihin, may equivalent chance or equal chance yung dalawang pangyayari. 50%. Bakit natin ginamit ito dito sa nangyari dito sa yung pinapakita natin? Yung sinabi ni Trillanes, tinanong ni Laila de Lima sa AMLC at kinumpirma ng AMLC. Tama naman, di ba? Anong nangyari dito? Kinumpirma ni Laila de Lima itong account, itong amount, itong date, itong bank account, itong pangalan. Di ba? So, ilang beses ito? 5. Okay? 1, 2, 5. Kinumpirma ng AMLC. Tama. Nag-match dito ang 5 transactions ni Vice President Sara Duterte dito sa mga sabi natin, mga transactions ng AMLAC. Tama naman. Okay? So, naging problema. Bakit nagiging fallacy ito? Kasi, since nga tama itong 5 na nakumpirma ng AMLAC, no? 5 ha? Nasaan yung kamay ko? Ayan. 5. 5. Automatically, iisipin natin na lahat ng iba pang sasabihin ni Antonio Trillanes ay totoo na rin yun. Okay? Ako wala akong pakialam kung yung totoo, yung data ng AMLAC at data ni Trillanes ay totoo, nagtugma. Wala po akong pakialam kasi ibang usaping legal yun. At hindi ko alam kung anong basis ng legality doon. Kasi ang alam ko lang, kung posibleng hindi yan legal pagkakuha, hindi yan pwedeng gamitin sa batas. Yan yung pagkakaalam ko. So again, hindi natin alam. Dapat imbestigahan yan kung paano nakuha ni Trillanes. So sa usapin natin dito, ina-assume ko na tama yung detalye na nakuha ni Trillanes regardless kung paano niya nakuha. Ang nagiging issue dito, mga psychology, yun na nga, nung first inquiry ni Laila de Lima, tama, yung pangalawa, nagtugma rin, yung pangatlo, nagtugma, yung pang-apat, nagtugma, pang-5, nagtugma. So, in-expect natin lahat ng sasabihin ni Antonio Trillanes, or tinanggap na natin na lahat ng sasabihin ni Antonio Trillanes ay tama na rin at totoo. Okay? So, kaya lumabas dito ang hot hand fallacy na pinapakita. Okay? So, bakit ko nasabi na fallacy? Kasi, ang mabigat na
aligasyon dito mga ka-psychology, actually hindi yung 5 na kumpirma, 'di ba? Kasi pwede namang totoo pero wala namang issue yung transaction na iyon. Okay? Kasi kung mayroon, matagal na yung mga transactions na yun, posible may kaso na dapat, 'di ba? Again, yan yung opinion ko. Pero titignan pa rin natin. Yung 5 tama, but ang mabigat na aligasyon dito ay yung pagsabi ni Trillanes na may mga transactions dito galing sa drug lord na si Sammy Uy. Kaya nga ang term na ginamit ni Sammy Uy, Sammy Uy tuloy, sorry, ni Antonio Trillanes ay alleged drug lord. Mabuti na lang sana kung ang ginamit niya na term ay convicted drug lord. Ibig sabihin, meron siyang ebidensya na at napatunayan ng korte na ito si Sammy Oy talaga ay drug lord. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Trillanes or aligasyon ni Trillanes tungkol kay Sammy Oy. Okay? So, dito lumalabas, totoo yung 5 na transactions, pero pagdating dito regarding sa katauhan ni Sammy Oy, nagkakaproblema na, malaking issue na. At again, tanungin, bakit nasabi ni Trillanes na itong tao na ito ay ganito? Sabi naman daw niya, galing din naman daw kay Matubato, tapos ni-report ng mga anong tawag nito, ng media. Okay, so again, wala talagang basihan na totoo. So yung sinabi na itong tao na ito ay drug lord, 50-50 pa rin yung probability. 50% na chance na totoo, 50% na hindi totoo. Yet ang nangyari, yung media, yung ibang tao, kasi nga tama or nagtugma yung 5 kinumpirma ni Leila de Lima doon sa AMLAC, automatically, kinukonclude na natin na lahat ng mga susunod na mga sinabi ni Trillanes ay totoo. Okay? Kaya nakikita ko dito ang pattern sa statements ni Ramil Madriaga at ni Antonio Trillanes. Pwede rin natin gamitin, kaya nga sinabi ko, yung in-explain natin kay Ramil Madriaga na framing effects, pwede rin natin gamitin dito kay Trillanes. Ito rin, pwede rin natin gamitin doon sa kay Ramil Madriaga. Ano yung kay Ramil Madriaga? Ano yung mga kinumpirma? Yung mga motor. Di ba? In-explain ko yan dito. Motor na mga mamahalin, 1, 2 totoo. Tapos, pangalawang impormasyon, pinangalan sa kanyang anak, kinumpirma ni Tereri doon sa LTO, totoo. Pero ang aligasyon na mabigat is, yung pera pambili ay galing kay PRRD. Again, 50% probability na totoo or hindi. Ang naging problema ay walang maipakitang ebidensya, so medyo mahirap. Ang problema nga lang, dahil nga itong mga impormasyon na iba ay totoo, kinukonclude na natin na lahat yung mga susunod na sasabihin or yung previous na mga information na ilabas ay totoo. Again, ang tawag din po namin dyan sa psychology ay heuristics or shortcuts in decision making. O nag-shortcut ka na kasi confident ka na yung mga previous na ay tumugma or na patunayan mo na tama. So ano mangyayari dito? Again, itong mga fallacies pinag-uusapan sa anong tawag namin dyan? Cognitive psychology. Anong mangyayari ng mga anong posibleng outcomes?